Shabbat Shalom po sa inyo mga kaibigan ko, mga friends, mga ka-Facebook. Magandang umaga po uli sa inyo. Ngayon po muli ako magpo-post o mag-upload ng video. At ang akin pong tatalakayin ay kung bakit sa kabila ng katotohanan na yung mga issue tungkol sa mga o related dun sa mga aral ng Diyos, yung mga nakasulat sa Biblia, pagka po ganyan ang isyong inyong tinalakay ay hindi po masyadong interesado. Hindi interesado ang maraming tao. Kokonti lang po ang nagbibigay ng atensyon at ng pansin. Siguro naipaliwanag ko na nung nakakaraang mga ilang araw na kahit na 2, 3, 4 lang ang makapanood nitong ganitong video, para sa akin okay na po yun. Kasi naniniwala naman po ako na pagka dumating na yung panahon ng rapture, pagka po nakikita na talaga ng mga tao at very evident na, kitang-kita na at nahalata na ng mga tao at nararamdaman na, talagang nakikita na nila na talagang natutupad na yung mga hula na binabanggit ko tungkol doon sa tribulation, yung mga mangyayari, at talagang malapit na mga ilang buwan, siguro 1 taon pinakamatagal na. Marami na kayong makikita talaga, matitindi na, ibang-iba na makikita ninyo. At doon, lalo na pagka naganap na yung rapture, maraming tao ang nawala dito sa mundo na hindi maipaliwanag ng mga tao, maski ng gobyerno kung paano nangyari yun. Doon matatauhan ng iba. Ang maraming mga tao matatauhan. At matitiyak ko itong video na ginagawa ko na to, itong aking ipinopost, magbabiral po ito. Maraming manunood, maraming makakapakinig nito, at maraming magkakaroon ng interest dahil maraming katanungan ang babangon na mismo nga ang gobyerno natin hindi nila masasagot. Halimbawa, naganap na yung rapture, nawala na yung maraming mga lingkod ng Diyos, sumalubong na kay Kristo Yahushua. Paano ipaliliwanag ng pamahalaan ng mga tao sa gobyerno kung paano nangyari yun? Ang iba, sabi ko nga, ang iaalibay, ang gagawin dahilan ng iba, yan kinuha ng mga UFO o mga aliens. Pero huwag po kayo maniniwala. Pag po nangyari yung naganap na yung maraming tao ang nawala dito sa mundo at maraming mga patay na nasa simenteryo, sa libingan ang nawala, yung mga bangka, yung mga buto, yun po ang dahilan po nun, sumalubong po kay Kristo Yahushua. Kinuha na, sinundo na ni Kristo Yahushua yung lahat ng kanyang mga lingkod, yung kanyang eklesiya. Dahil sabi nga ng Biblia, darating yung panahon, yung tinatawag na fullness of the Gentiles. Hinug na yung mga hintil na tinawag ng Diyos. Yung mga hintil, yung mga walang dugong Hudyo, mga Pilipino, Hapon, Inchik, Amerikano, o anumang lahi na mga tinawag ng Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang eklesiya, hinug na. Darating kasi yung panahon, nakalagay sa Biblia, na paghihiwalay-hiwalayin yung mabubuting damo at saka yung masasamang damo. Kukunin na talaga, gagapasin na. Dumating na yung tinatawag sa Biblia na harvest season. Yun na. So pagdating ng panahon na yun, marami ang magkaka-interest manood nung ganitong klase ng video, itong ipinopost ko nito. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, ba't ako mahihiya na mag-post ng mga ganitong klase ng video? Alam nyo, ang Panginoong Yahushua, pinarusahan sa krus, pumayag siyang magdusa para mabayaran yung ating kasalanan. Yung mga sumampalataya sa Kanya, kumilala sa Kanya, na siya ang tagapagligtas, siya lang ang tanging daan, katotohanan, at siya ang buhay. Siya lang ang ating daan sa kaligtasan. Lahat ng sumampalataya sa Kanya.
Yung talagang tunay na sumampalataya. Kasi yung talagang sumampalataya, gagabayan ng banal na espiritu. At makikita yung resulta sa buhay nila nung pananampalataya nila. Anong magiging resulta? Sumusunod sa aral ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi magkakasala. Magkakasala. Nagkakasala. Hindi pwedeng hindi magkakasala kasi tao Tao tayo Pero yung resulta nung pananampalataya, yun ang magpapakilos sa kanya para sikapin niya na masunod yung kalooban ng Diyos. Yung aral, yung mga kautusan ni Yahushua. Yung mga kautusan ng ating pong amang Yahuwah at yung mga tinuro ng ating Panginoong Yahushua. Kasi yung talagang sumasampalataya, kumikilala sa mga kautusan ng amang Yahuwah. Itinuro ng Panginoong Yahushua yan Sabi niya, hindi ako naparito para sirain yung kautusan. Naparito ako para ganapin yung kautusan. Ano yung kautusan? Yung 10 utos. Sabi ni Yahushua, hindi ako pumarito para sirain yung kautusan Pumarito ako para ganapin. Kaya itinuro niya sa mga alagad na ganapin yung kautusan. Sinabi niya, yung 10 utos na uuwi sa 2. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong lakas at buong pag-iisip, ng buong kaluluwa mo. Yun ang una. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Yung kautusan na uuwi sa 2. Pero hindi sinabing wala na yung 10 utos, hindi sinabing ina-abolish na, hindi po ganun. Pinaliwanag lang na ang pinakalundo nung 10 utos na yon, yung umibig ka unang-una sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Pangalawa, umibig ka sa kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Yun po yun, makikita yung resulta sa buhay ng isang taong mananampalataya. Yun po. Ngayon, si Kristo pumayag na magdusa, pahirapan, ipako sa krus hanggang sa mamatay. Ang totoo, sobrang paghihirap ang inabot ng ating pong Panginoong Yahushua kung pag-aaralan ninyo sa Biblia. Sobrang kahihiyan, hinubaran, sinampal. Isipin nyo, wala siyang kasalanan. Pumayag siyang akuin yung kasalanan po natin. Isipin nyo, nabilad siya sa kahihiyan. Tapos ngayon ako, mahihiya akong ipahayag yung salita ng Diyos? Mahihiya ba akong ipahayag yung aral ng mga itinuro ni Yahushua? Mahihiya ba akong sabihin sa inyo na dapat sambahin natin ang Diyos? Tandaan po natin, ang Diyos ang lumalang sa atin. Siya ang lumikha sa atin. Ang Diyos, kay likhain niya tayo kay hindi, kay parusahan niya tayo kay hindi, Diyos pa rin siya. Yung kapangyarihan niya, hindi po mawawala, ni hindi po mababawasan. Walang mababawas sa pagka-Diyos niya. Si Yahuwah ay si Yahuwah, hindi siya nagbabago. Nasa Biblia po yan. Yun ang karakter niya. So, walang mawawala sa kanya. Kung hindi nga niya tayo nilalang, Diyos pa rin naman siya. Hindi naman mawawala yung pagka-Diyos niya, yung kapangyarihan niya. Kaya magpasalamat tayo, nilalang tayo ng Diyos. Nung nilalang niya tayo, nung tayo nilalang ng Diyos, mula nung ating pagkabata hanggang sa nagkakaisip tayo, hindi ba masarap mabuhay? Pag nagkakasakit nga tayo, pinipilit nating gumaling agad yung sakit natin. Yung iba nga dyan, malala ang sakit. Kung sino-sinong doktor ang nilalapitan para gumaling. Yung iba, yung mayayaman, nagpupunta pa sa ibang bansa, sa mga dalubhasang manggagamot, bumabayad ng malaki. Bakit? Sa kagustuhang mabuhay. Bakit po? Dahil masarap naman ang mabuhay. Ibinigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng lakas, ng pag-iisip. At tayo nakakapamuhay naman ng maligaya, masarap. Although, may mga pagsubok, may mga problema, may mga alalahanin na nararanasan ng tao. Talagang kasama sa buhay ng tao yan. Iniligay ng Diyos sa harap natin yung mga pagsubok na yan, mga problema, alalahanin, para dyan tayo subukin ng Diyos. Kasi meron siyang nakalaan Pero yung nakalaan niya na yun, nagantimpala yung kaharian na inilalaan ng Diyos
sa kanyang mga lingkod. Kailangan, paghirapan nyo, hindi po pwedeng basta ibibigay sa'yo. Kasi ang unang tao na nilalang ng Diyos, wala namang kamatayan yan, si Eva at Adan. Ang problema, sumuway. So ngayon, nagkaroon ngayon ng kamatayan ng tao dahil sa kasalanan na kanyang nagawa. Yun ang naging bunga. Ngayon, nung ipanganak yung mga anak ni Eva at Adan, syempre may kamatayan na. Dahil nga dumating na yung kamatayan kay Eva at Adan eh. Kaya yung mga naging bunga niya, yung mga naging anak nila, gano'n na. Hanggang sa dumating na yung iba-ibang lahi, iba-ibang henerasyon, dumating na yung henerasyon natin, nabuhay tayo. Gano'n din, kung ano yung nararanasan nila, gano'n din ang nararanasan natin ngayon. Bagaman tayo, may problema kuminsan, may pagsubok, may nagkakasakit kuminsan, pero sa kabuuan, masaya pa rin ang buhay natin, maligaya pa rin tayo. Hindi ba biyaya ng Diyos yan? Hindi ba may mga kautusan ng Diyos? May mga aral ng Diyos na ibinigay? Para nang sa ganoon, yun ang maging babala natin para tayo umiwas sa kasalanan, para mapaglabanan natin ng tukso. Ayaw niyang maparusahan tayo, kaya nga nagbigay siya ng kautusan, nagbigay siya ng aral, yun ang pinakapadron na dapat natin sundin. O di pag-ibig ng Diyos yun. Ngayon, ba't ako mahihiya na sabihin na ito ang kalooban ng Diyos, ito ang kalooban ng ating Panginoong Yahushua. Kailangan magbago tayo, kailangan magsisi kayo, kumilala kayo sa Panginoong Yahushua. Ba't ako mahihiya? Tayo nga na, marami tayong kasalanan eh. Lahat tayo marurumi, lahat tayo makasalanan. Ba't ako mahihiya sa inyo? Ba't ako mahihiya kung kani-kaninong tao? Lahat naman may tinatagong dumi. Yung iba hindi nga lantad, pero maraming dumi, maraming kasalanan. Hindi lang lantad, hindi lang umaamin yung iba. Ako, maamin ako. Marami akong kasalanan. Pero kayo, ganun din naman eh. Ba't ako mahihiya sa inyo ngayon na ihayag yung salita ng Diyos? Ikinararangal ko pa nga, pinagmamalaki ko pa nga na inihahayag ko yung pangalan ng Diyos, Amang Yahuwah. Kasi siya yung lumalang sa akin. Ang Diyos, ang Amang Yahuwah, ang tumitingin sa akin nung sanggol ako. Yung mga oras na wala nakatingin sa akin, ang Diyos ang sumasalo sa akin. Dinadampot ako ng kamay ng Diyos, iniingatan ako. Dumaan ako sa maraming panganib. Muntik na akong mamatay maraming beses. Maraming panganib ang naligtasan ko. Bakit? Ang Diyos ang nag-iingat sa akin. Ang Diyos ang nagligtas sa akin. Tapos mahihiya ako sabihin sa inyo. Sabihin sa kapwa-tao ko na ang Diyos ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah. Mahihiya ako. Bakit ako mahihiya? Pare-pareho lang tayo makasalanan eh. Mahihiya ako sa inyo, kahit kanino. Hindi po pwede mangyari po yun. Ipinagmamalaki ko na ang pangalan ng lumalang sa akin, Yahuwah. Siya si Yahuwah. Yung karakter niya, pinag-aaralan kong maigi. At alam ko na. Marami na akong natutuhan. Kaya yun, ibinabahagi ko po sa inyo, bilang kayo, mga kapwa-tao ko. Sabi ng Diyos kasi, kailangan ibigin mo yung kapwa mo. Utos ng Diyos yun eh. Kaya ginagawa ko po ito. Ang Panginoong Yahushua, nagdusa, nagpakahirap, pumayag mamatay, nang wala naman siyang kasalanan. Tayo nagkasala, pero siya nagbayad. Ba't ako mahihiya na sabihin yun? Isa ako sa nakinabang eh. Isa ako sa nakinabang dun sa kamatayan ni Yahushua. Isa ako sa nakinabang. Nakilala ko siya. Nalaman ko yung aral. Nalaman ko na mali pala yung mga dati kong aral na kinikilala, sinasampalatayanan. Maling-mali pala. Natutuhan ko yun. Isinugo niya sa akin ng banal na espiritu. Binigyan niya sa akin yung pagkaunawa. Ngayon, alam ko na. Yung mga nagsasabing sila ang tunay na mangangaral. Ito tanong ko, bakit hindi nyo alam ang pangalan ng Diyos? Kung tunay kayo mangangaral, nasa hula yun, sabi ng hula, sabi ng Panginoong Yahushua, I will make your name known to your people. Ihahayag ko, ipakikilala ko, ipaalam ko ang iyong pangalan sa iyong mga lingkod. Sabi ng Panginoong Yahushua. Hula yun. Sabi naman ng Diyos, I will reveal my name to my people. Ihahayag ko ang aking pangalan sa aking mga lingkod. Kung talagang tunay kayong mangangaral, bakit hindi sa inyo nahayag ang pangalan ng Diyos? Bakit hindi ninyo ipinuproklama ang pangalan ng Diyos?
Tunay pala kayo. Kayo lang pala tunay na mangangaral. Bakit hindi ninyo alam? Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Kayo ang Biblia. Alin ang paniniwala ko? Yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia o kayo? Sumagot po kayo. Ngayon, bakit ako mahihiya na ihayag yung aral ng Diyos? Yung aral ng Diyos katungkulan ko ihayag yan. Pag hindi ko ginawa, nagkakasala ako. By omission. Nagkakasala ako sa hindi pagtupad, sa hindi pagpapahalaga at pagtupad sa aral ng Diyos. Dalawa kasi ang kasalanan Isa, by omission, yung hindi mo ginawa, yung dapat mong gawin. Isa naman, yung hindi mo dapat gawin, ginawa mo, nagkasala ka, sumuway ka, nilabag mo yung aral, yung utos. So ngayon, ayoko magkasala by omission, kaya inihahayag ko. Yun po lang ang dahilan kung bakit hindi po ako nahihiya. Yun ang dahilan. Kaya patuloy ako nag-post, nag-upload ng mga ganitong video. Kayo naman, sana po pagpasensyaan nyo ako kumisan. Malakas ako magsalita, malakas ang boses ko. Hindi po ninyo na itatanong, mahina yung pandinig ko. At pwede kayo magtanong, yung mga taong mahihina ang pandinig, malakas ang boses po niyan. Bakit malakas ang boses? Halimbawa, ako, nagsasalita ako. Mahina pandinig ko. Kayo naririnig nyo yung salita ko. Dahil hindi naman mahina pandinig nyo. Ako mismo na nagsasalita, hindi ko marinig yung sinasabi ko dahil nga mahina pandinig ko. Kaya po nilalakasan ko yung aking boses. At saka yun po natural yun. Kumbaga instinct na ho yun. Na yung mga taong mahihina ang boses, mahihina ang pandinig, malakas magsalita. Malakas ang boses, mataas ang boses. At saka pasensya na rin kayo kasi hindi nyo po na itatanong, medyo meron akong pustiso kaya medyo minsan pabulol yung salita ko. Hindi ko rin nakakasanayan. Ngayon, uulitin ko po, kagaya ng dati, ako po pag nagpapaliwanag, hindi po ako magaling bumuklat ng Biblia. Ako po umaamin naman sa inyo, nagtatapat naman. Hindi naman ako talaga mangangaral Nagkataon lang na nararamdaman ko sa sarili ko na yung konting alam ko, yung konting nalalaman ko, dapat ko namang ipaalam, ibahagi sa iba. At yung dapat kong sabihin, sasabihin ko. Ngayon, meron ako mga ipinapaliwanag, sinasabi, na hindi ko naman magagawang ipaliwanag ng malinaw sa inyo. Dahil nga hindi po ako talagang mangangaral ng mga salita ng Diyos. Para po magkaroon, pero yung mga sinasabi ko po, hango sa mga salita ng Diyos, nabasa ko at nasa leksiko. Yung nga lang, syempre, iba yung nagbasa kayo, nagsaliksik kayo, pero hindi naman kayo ganun kagaling talaga, expert, hindi ganun kabilis magbuklat ng Biblia. Kaya po, lagi ko sinasabi, kung meron kayong mga tanong sa mga sinasabi ko, at meron pa kayong gustong malaman, kung maaari po magpadala kayo ng tanong sa Assembly of Yahushua. Makikita po nyo sa YouTube, sa Facebook. Mag-email po kayo sa Assembly of Yahushua, address kay kapatid na Rolando Dizon Jr., kay Ka John, at magpadala po kayo ng mga tanong. At saka mas makakabuti po kung makinig kayo, manood kayo, pakinggan ninyong maigi at pag-aralan yung mga leksyon, mga aral na itinuturo sa loob ng Assembly of Yahushua. Yung mga video na naka-upload na, yung uploaded na, makikita po ninyo sa YouTube. Maganda po panuorin at pag-aralan ninyo. Tinitiyak ko po sa inyo, nasisiguro ko sa inyo. Marami po kayong matututuhan. Mapapalapit po kayo sa Amang Yahuwah. Mararamdaman ninyo, hinihila kayong papalapit sa ating pong Amang Yahuwah. Makabubuo kayo ng isang malapit, matibay na relasyon sa ating pong dakilang lumikha, ang ating pong Amang Yahuwah. At sana po
dumalo rin kayo, sumama rin kayo sa mga araw ng aming pagsamba. Dito po sa Pilipinas, ang pagsamba namin ay alas 10 ng umaga. Pag Sabado, alas 10 po ng umaga. Sa Facebook po, punta po kayo sa Facebook, 10 o'clock ng umaga, alas 10. May pagsamba po na Tagalog. Doon po ako ma-attend sa online po yon, online. Ngayon pagkalinggo, meron din pagsamba English. Ang nangangasiwa mismo, ang nagtuturo mismo, ang kapatid na John Dizon. Umaga po yon, paglinggo. Hindi ko lang po alam yung oras. Pwede nyo pong tingnan sa Facebook yung oras, kung anong oras dito sa Pilipinas yung pagsamba na English. Pero pag Tagalog, yun nga po, Sabado, alas 10 ng umaga. Inuulit ko, maraming salamat po sa inyo at pasensya na po kayo sa mga kung meron akong nasasabi na hindi maganda sa pandinig ninyo. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po. Shabbat Shalom po sa inyo.